May problema na naman itong si Cheese Escudero. Totoong-totoo talaga na kapag ang karma ang umabot sa'yo, patong-patong ang dating ng problema sa buhay mo. At eto na nangyayari sa kanya. Etong problema niya ngayon, paano niya ipapaliwanag na ang kanyang SALN, nakalagay doon ang kanyang net worth is only 18.8 million. Yan lang ang kabuuan ng lahat ng kayamanan na meron siya. Paano niya yan ire-reconcile sa ginawang social media flexing o pagyayabang na tong asawa niya na si Heart Evangelista, na binigyan siya ni Cheese Escudero ng diamond ring worth $1 million. Napaka-rare daw ng diamond na yun na galing sa Brazil. Kaya sobrang mahal. Saan ang galing ang pera na yan? Cheese? Tapos ang nakalagay sa SALN mo, 18.8 million. Sing-sing pa lang, nakakapagregalo ka. In today's peso ha, ngayong araw na to kasi nagsara yung dollar rate kahapon. Dollar to peso rate is 59. Worth 59 million pesos ang halaga ng sing-sing na yun ngayong araw na to. Saan mo kinuha yan kung ang pera mo lang is 18.8? Paano mo yan ipapaliwanag? Hindi ko alam kung anong paliwanag ang gagawin mo na paniniwalaan ka pa ng mga tao eh. Kasi paulit-ulit na to, sunod-sunod na pagsisinungaling ang mga ginagawa mo eh. Maliban na lang kung ang gawin mo na naman yun, magturo ka na magturo ng ibang tao kung paano mo malulusutan yan. Tuturo mo yung iba, paano naman si Saldico, o may ganito din si Martin Romualdez, o si ganito din, may ganyan, o si ganyan niya, what aboutism ang tawag dyan, di ba? Akala mo, pinapaliwanag mo yung issue sa'yo, pero ang ginagawa mo lang naman talaga, nagtuturo ka ng iba para yung atensyon mapunta sa iba at hindi sa'yo ma-focus. Pero bulok na yung style na yan, bulok na yung sistema na yan, napakadami ng gumamit yan eh. Yung mga tao ngayon, lalo na itong mga bagong henerasyon na to, hindi na bumebenta sa kanila yung mga ganyang klase ng palusot. Hindi na bumebenta sa kanila yung ganyang klase ng excuse. Lalo na sa panahon ng social media, lahat ng tao ngayon may opinion niya. Lahat ng tao ngayon may nasasabi na tungkol sa mga bagay-bagay sa paligid nila. At dito sa nangyari na to na meron ka lang 18.8 million pero nakakapagregalo ka ng 59 million worth of sing-sing, paano mo yun i-reconcile? Saan mo dinala yung mga ill-gotten and hidden wealth na meron ka at hindi mo yan isinama sa SALN mo? Dapat ito, imbestigahan na naman ito ng ombudsman ang lifestyle niya dahil nakita natin ang kanyang lifestyle. Yung mga bags, mga regalo na binibigay niya kay Heart Evangelista, mga branded na mga items, dapat maimbestigahan ito at dumating tayo dun sa talagang tunay na katotohanan kung magkano talaga ang kayamanan na meron itong tao at senador. Alam niyo po, sa totoo lang mga kababayan, nagkaroon na po ako ng conclusion na itong sila Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Bong Revilla at saka si Bongo, sila po yung mga ganadong-ganado noon at singgang-singga na gustong pigilan yung impeachment trial ni Sara Duterte. So nagkaroon na po ako ng conclusion or naisip ko, siguro dahil dalawang bagay, either nakokonsensya sila or natatakot sila, no? Lalo-lalo na yan si Cheese Escudero. Natatakot sila dahil baka pag tinuloy nila yung impeachment trial, ibugas sila ni Sara Duterte. Nagsabi pa naman si Sara Duterte na bloodbath. Di po ba, mga kababayan? So, either takot dahil baka sila isiwalat or nakokonsensya dahil alam nila sa sarili nila na bakit nila i-impeach si Sara Duterte, meron din silang sarili nilang lihim. Or siguro pwede kong sabihin itinatagong baho, mga kababayan. Tapos, eto nga po, no? Naglabas ng SALN, itong si Cheese Escudero. Pinikon lang niya yung mga tao eh. Ginalit lang niya lalo ang mga tao. Imagine, yung kanyang asawa na si Heart Evangelista, nag-flaunt, no? Nagpakita ng mamahaling singseng, di umano'y $1 million, no? Totoo kaya yun, $1 million? Tapos, ang ipapakita mong SALN, 18 million pesos. So, ginalit lang niya lalo yung mga tao. Hindi niya na-redeem yung sarili niya doon. Lalo lang napikon ang mga tao. So, parang,
Ang sinasabi ng mga netizen ngayon, nagsisinungaling ka ba? Niloloko mo ba kami? Hindi po ba mga kababayan? So nakakapagtaka ng isa ka sa pinakamahirap na senador? Ang tagal mo ng senador? Tapos nakapagregalo ka ng mamahaling singsing kay Heart Evangelista. Tapos ngayon makikita namin yung salin mo, isa ka sa pinakamahirap. So para sa akin bilang Pilipino, niloloko mo ba kami? Hindi po ba mga kababayan? At saka, grabe, ito si Bongo, patong-patong din ang kasong kakaharapin nito kay Senator Trillanes. Thankful tayo kay Senator Trillanes dahil naandyan siya. Kahit, alam nyo, siniraan siya ng siniraan para hindi na manalo, hindi siya sumusuko. At sana ma-realize na po natin kung ano yung pinaglalaban niya. Siya yung pinagmukhang masama nung panahon ni Duterte. Only to find out na siya pala yung may matino at tapat na hangarin para sa mga Pilipino. Siya yung totoo nagtatanggol at pinaglalaban ng mga Pilipino laban sa mga tiwali, sindikato, at mga masasamang politiko, mga kababayan. Sa totoo lang, ang tingin ko nung nakarang administrasyon sa dami ng mga issues o mga corruption scandal, Pharmaly, PhilHealth, fund transfer ng DOH, magnetic lifter, Pogo, overpriced laptops, at saka yung di umano'y land grabbing ni Roque, at kung ano-ano pa mga kababayan, isa-isahin nyo, yung mga tauhan ni Duterte involved dyan, dawit dyan, yung EGK, reward system, mga kababayan, kung iisa-isahin ko po, napakadami. Kaya naisip ko, pambihira nung nakarang administrasyon para tayong pinamunuan ng sindikato, in my opinion, and respect my opinion. Hanggang ngayon, eto, pinahirapan tayo ng mga corruption scandal na yon, yung overpriced laptops, tamo, ang kalidad ng edukasyon. Tapos, eto pa, sila Sara Duterte, confidential fund, bribery, si Jinggoy Estrada, yung kanyang, si Joel Villanueva, sekreto, na na-dismiss, hindi pinaalam sa publiko, yung restriction sa SALN. So parang nandun na yung pakiramdam natin na pangunawa natin na para tayong pinamunuan ng sindikato, para tayong pinagkaisahan, mga kababayan. Tapos ngayon, galit na, alam niyo sa totoo lang, kung iisa-isahin natin, hindi ko pa nababanggit yung iba. Kung iisa-isahin natin, ang dami at hahaba ang video na ito. Tapos ngayon, galit na galit kayo kay PBBM, at ang galit pa rin kayo kay Attorney Leni Robredo, kay Mayor Leni Robredo. At itong si Robin Padilla, inihahalong tulad si Sara Duterte kay Mayor Leni Robredo dun sa no gift policy daw. Grabe, hindi mo sila pwedeng ihalin tulad, hindi sila magkapareho. Si Sara Duterte namudmod di umano ng cash envelope na naglalaman ng 50,000 pesos ayon sa dating DepEd official, namudmod at inamin naman ni Sara yun sa kanyang live stream. Galit na galit siya doon, di ba? So, hindi mo pwede Robin Padilla na ihalong tulad si Sara kay VP Leni dahil si former VP Leni Robredo walang ganon. Mahiya naman kayo mga DDS. Ayun mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Galit na galit sila kay PBBM, ay Senator Trillanes at kay Mayor Leni Robredo. Sila hanggang ngayon yung mga DDS na yan, yung tatlo pa rin ang pinupuntirya. Pero hindi nila nakikita kung gaano kalagim ang ginawa ng administrasyon ng kanilang idol, mga kababayan. Salamat po sa panonood.